aabangan namin dito sa Catherine sa Home Sweet Home? Ayan, dito po sa Home Sweet Home, ako po si Agoncilla, ang stepsister ni Raymardo. At alam mo naman, pag stepsister, dahil fantasy to, kumbaga para sa Cinderella, ako yung evil stepsister, kung saan parang hinahadlangan ko na makuha niya ang kayamanan ng mga kaharian. Kaharian family sila yun, or kami yun, kaharian family. So, ako yung hinahadlangan ko na magkasundo sila ng pamilya niya, I'm doing everything para hindi mabuo yung pamilya niya. Pero, this is a very light drama, comedy, fantasy show. Of course, for the whole family, meron siyang moral values. And, syempre, hindi naman magwawagi talagang kasamaan. So, pati yung sa mga bata, pwedeng-pwede itong ipapanood ng mga magulang nila kasi ipapakita naman dito yung consequence na kapag hindi ka mabuti o kapag hindi ka mabait, may kapatid. Hindi ka pa nagsasawa na puro parang kontrabida roles? Actually, kasi ever since it's been a long time na hindi ako nagkontrabida. Ang tagal na lang uli. The last time na ginawa ko dito sa GMA, I hosted 911 with Jaya. Tapos before that, gumawa ako ng show na mommy naman ako. So, loving mother. So, parang actually na-miss ko nga eh. Pero, natutuwa naman ako na I can still offer this to my kids na hindi ako matatakot na hindi nila ito pwedeng panoorin kasi mild lang naman kumbaga yung aking pagka-naughty or pagiging maldita. Yun. Napapanood ng mga kids mo? Ay, yes, napapanood nila, pero hindi naman yung talagang every day. And parang, kasi at a very young age, na-expose na rin sila na alam nilang taping, alam nila kung ano yung totoo. Tapos, minsan, nagtatanong din sila, pero mas yung alam na nila na nag-work ako. Na talagang role lang. Oo, na-acting lang lahat, yes. Kasi sa bahay, yung isa sa bonding namin, aside from parang nag-teacher kami, ganyan. Kasi gusto ko yun na at the same time, natututo sila, di ba? Tapos nag-enjoy. Hindi nila namamalayan na parang nag-aaral na pala kami, di ba? So, natutuwa rin ako na na-enjoy din na yung workshop. So, ina-acting workshop ko sila. Yung mga exercises namin sa workshop, yung ginagawa namin, na-enjoy nila. I have a 7-year-old kid, si Christoph, and then 4-year-old si Keisha, and then yung aking youngest, si Grant, who is 2.5 years old. Grabe, hindi naman halata, natatlo na. Ako, hindi. Medyo na rin. Nakalaga lang talaga. Actually, tamad ko nga mag-exercise, no? Pero I breastfed all my kids, tapos siguro ganun lang ako ka-active din na kung exercise, matamad talaga ako, yung talagang gym, pero yung pinaka-exercise ko, siguro yung palang maghabol ka doon sa mga anak mo at may tatlong makukulit kang chikiting medyo kahit pa paano makakatulong na yan para mag-lose ka ng weight. Plus, siguro medyo kahit pa paano I watch what I eat, ganyan. Hindi naman yung tipong diet na diet ka. Pero hindi kasi ako palaki ng beef, ng pork. I'm a fish and chicken person. Pero siguro alam ko rin na dahil pagka nagkaka-age, syempre yung metabolism medyo mahina na, so pagdating din sa rice, pero hindi ako pwedeng di mag-rice, talagang hinahanap ko. Saka parang, nag-observe ko yung sarili ko, the more na hindi ako nag-rice, parang mas tumataba ako. Kasi parang dinedeprive ni sarili. Siguro, at saka depende yata yun sa sa system ng body, kung medyo sanay ka nag-rice ka, tapos biglang abruptly, bigla ka magsasalad-salad, ganyan. Parang may utak yung sarili mong katawan na mag-store siya ng fats. Kasi nga alam niyong gugutumin mo siya. Yung gano'n. As early as now, meron ka bang nakikita sa mga kids mo na magpa-follow sa steps ni Chris? I think si Keisha. Si Keisha kasi may only girl. Parang people person siya. Tapos, pag nag-workshop kami, yung versatility niya, tipong, ang bilis yung umiyak, tapos, pag kailangan namang mag-silly exercise, mag-make face, hindi din siya mahirap. Yes, game siya. Comedian din siya, yung ganun. Very bubbly, very jolly. So, parang feeling ko siya yung mini-me. Pati yung itsura yata, no? Although, yung mga dalawang boys ko naman, mini-daddy sila. Okay. Pero papayagan niyo naman. Just in case not at this early. Siguro, kasi okay lang commercials, okay lang siguro yung endorsements, kasi medyo pampered sila sa pero
pagdating siguro sa tapings talaga, Oo. simpuyatan, hindi mo na siguro. Hanggang ano lang sila yung, kasi ang mga bata pampered pag commercials. Let's talk about Mother's Day. Do you have any plans for Mother's Day this Sunday? This Sunday, nakakatuwa naman po na I am one of the few chosen to be given an award. It is called the Olirang Ina Award, and I'm one of the awardees sa Manila Hotel po. And different groups ang nag-votes ganyan, for this award. And luckily, among the celebrities, isa po ako sa pinala. They were very honored to be chosen. And siguro after that, we'll have lunch, family lang naman, and some with some friends na mga mommies din na katulad ko, na mga mommies din ng playmates ng mga anak ko, ganyan. Or, syempre, hindi mawawala yung family talaga. Because every Sunday, we really get together, nagluluto yung dad ko sa house. So, nandun yung talagang we sit with every Sunday, meron kaming reunion ng family. Family day. Sino-sino mga awardees na I haven't seen po the list talaga, the entire list, pero yung pong alam ko lang so far, and yung ibang mga awardees came from different sectors, hindi lang sa celebrity, so iba't iba po na nag-excel daw sa kanilang pagiging nanay, and actually in totality. Yun. So, nakakatuwa lang po na in my own little way, na-appreciate naman yung aking effort at napansin at mabigyan ng ganitong ka-prestigious na parangal. Okay. So yung mga kids mo talaga bata pa naman. So I guess hindi pa naman talaga uso yung bonggang-bonggang celebration ng Mother's Day. Hindi, pero para sa akin, yung feeling ko ang bonggang-bongga. Kasi, like, ang unang-unang bumati sa akin, few days ago, was Akisha. Parang out of the blue, bigla na lang siyang, she went straight to me and then she said, Mommy, advance happy. May ganun pa siya, advance. Alam niya, hindi pa yun talaga yung Mother's Day. Sabi niya, advance happy Mother's Day. Yes, she's 4 years old. So, probably, baka narinig niya, nakita niya, pinaplug sa television, ganyan. So, syempre, na-appreciate ko naman. Talagang yun yung literal na mapapawi talaga lahat ng pagod mo. And basta savor each moment with them. Kasi ang bilis lumaki ng kids, di ba? Di ba minsan nga, pagbata pa sila, dahil alam mong medyo mahirapan kang kasama sila kung saan-saan, ang tendency hindi natin sinasama, madalas iniwan natin sa bahay, di ba? Dahil, naku, baka mamaya, ganyan, doon pa umiyak. Pero alam mo, I realized na eventually, pag ikaw naman yung gusto mo silang isama, ayaw na nila. So ngayon, I'm making the most of it. Basta gustong sumama ng anak ko, kahit na minsan nakapambahay pa, papalitan ko na lang sa sasakyan. Basta at least gusto ko lang namnamin yung pagkakataon na gustong-gusto pa nila ako samahan. Yes. Okay. Ano yung i-advise mo sa mga celebrity moms? Kasi bilang yan, talagang na-recognize sa pagkakataon. Hindi lang ng ibang tao, but isang award-giving body. Ano yung i-advise mo sa mga celebrity moms? Alam mo naman ang hirap na pinagdadaanan sa schedule, sa trabaho. Siyempre, wala naman po talagang manual sa pagiging ina. And lahat kami, we have our different styles of parenting, of nurturing our children. Maaaring iba, kulang sa oras, pero pinupuna naman po yun in their own little way. Pero ako kasi, kung pag-usapan my own style, I see to it na may mga pagkakataon man na kung busy tayo sa trabaho, di ba? But I will make sure na hindi nila malilimutan every moment that I am with them. Quality time. Yes, actually, ang dali lang sabihin, oh, let's find quality time, ganyan. Pero to define it, di ba? What's a quality time ba talaga? Is it being with your children pero mentally absent ka naman? Or you're in front of the computer, nag-Facebook, or nasa social, busy ka naman with social networking sites, and then, physically you're present, you're with them. Pero hindi ka naman nila maramdaman, di ba? So, you really have to define that quality time and to be able to give your parang unconditional love to